Kaugnay ng nabaliktad na presko ng NTF-ELCAC, pinag-aaralan ng Defense Department na kasuhan ng perjury ang dalawang aktivistang nagsabing dinukot sila ng militar. Nakauwi na ang dalawa at pinag-aaralan na rin ang susunod nilang legal na hakbang. Nakatutok si June Veneracion. Ang totoo po dinukot kami ng mga militar. Sakay ng van. Pinagbantaan yung buhay namin. Yun po ang totoo. Kasunod ng pagbubunyag na hindi sila talaga sumuko sa militar, gaya ng unang inanunsyo ng huli. Nangangamba ngayon ang mga environmental activists na sina Jonila Castro at Jed Tamano. Sabi ng kanilang abogado, kasama na nila ngayon ang kanilang pamilya. The Free Legal Assistance Group is contemplating all available remedies to our clients to protect their interests. All legal remedies are available and are being considered by our clients. Hindi pa masabi ngayon kung ano ang kaso ang isasampa ng dalawa at kung laban kanino. Giit ng grupong karapatan, dapat may managot at dapat buwagin na ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na nag-organisa ng press conference. This recent case is just one of them, although this is one of the most emblematic examples on why it should cease to exist. So it doesn't deserve public funds, from taxpayers' money. Pero sabi ng Philippine Army, walang sibakan sa ngayon sa mga tauhan nilang humawak sa dalawang aktivista. Hindi mo natin na bigla na lang i-delete because of that situation. Yung nakikita natin na parang ipinain na mag-surrender pero babalik na rin later on. Pinag-aaralang kasuhan ng perjury ang dalawa ayon sa Defense Secretary. Hindi ito pwede coerced, no? Kasi kung ito talaga inabduct, bakit pa ilalabas na surrender ito? Kung inabduct ito, di tatamnan na ng kasong masama ito. Hindi ba? Hindi ka nag-a-abduct, tapos ipasusurrender mo sa harap ng maraming tao na magpapabaliktad ka lang. Hindi naman tanga ang armed forces eh. So obvious ito. Subornation of perjury naman ang posibleng isang paraw laban sa promotor ng pagbaliktad ng testimonya ng dalawa. Pagsisinungaling ito under oath para maturuan ng leksyon, tinabi daw ng public attorney na malaya na ibinigay ang salaysay. At saka para dito, ba't magsisinungaling ang maraming tao? Ayon sa Public Attorney's Office Chief, may video sila ng paggawa ng affidavit ng dalawa sa harap ng isang PAO lawyer na magpapatunay raw na walang tinakot at kusang loob ang ginawang salaysay. Pwede pa nga silang makasuhan ng perjury at makulong. Dahil niloloko nila yung PAO. Tinakot na nandun na si PAO. Pwede lang bulungan yung PAO. At hindi kami nangkonsinti ng mali. Pero sabi ng abogado ng dalawang aktivista sa militar, They should come clean. They should investigate their own ranks. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.